Mga ka-native, ang location ng manukan natin ay dito sa Purok 4, Barangay Sulit, dito sa Pulomolok, South Cotabato. Alam nyo naman dito sa Pulomolok na malamig yung lugar na ito, no? Sa mga nakakapunta dito, no? Sobrang malamig yung Pulomolok, South Cotabato. Malamig siyang lugar. Lalong-lalo na dito sa barangay namin, sa Barangay Sulit. Yan, kita nyo naman, no? Grabe yung kahoy. Tapos sa baba pa kami ng bundok. May bundok doon na malaki. Doon may bundok din. No? So napapalibutan kami ng bundok, no? Walang palaging bagyo pero palaging umuulan, malamig dito. Yung gusto talaga ng manok, yung medyo katamtaman na temperatura, na klima, yung may ulan konti, yan, mas lamang yung init. Yun yung gusto ng manok. Kaso nga lang dito sa lugar namin, yun nga, napakalamig. Unang-una na buwan na pag-transfer natin ng manok natin dito, grabe yung sipon nila, hindi sila nangitlog ng mga almost 2 months. Ngayon, naka-adapt na sila. So ano nga ba yung ginagawa ko? Kung bakit nga ba naging okay yung manok ko sa malamig na klima at palaging umuulan? You know? Yan. Unang-una, syempre dapat bakunado yung inyong mga alagang manok. No? Kasi nga, kapag mahina, walang bakuna, pwedeng mamatay sila. Ano nga ba yung mga bakuna na ginagamit ko dito? Sisiw pa lang sila, yun na, naka-Beyond B1, Gumburo, no? Pero, hindi na yan importante kapag lumalaki na sila. Dahil nga, yung importante dito, Lasota plus IB every 3 months, and every year, no? Or once or twice a year, magbigay tayo ng Coryza vaccine. Yun po yung mga ginagamit ko dito sa ating mga manok, no? Para po gumanda at hindi sakitin yung ating mga alaga. Kapag nagka-Coryza po yung manok natin, napakahirap po dahil sobrang magastos sa gamot, no? At yung gamot hindi palaging available. Tatakbo siya ng mga 2 months bago maging okay at marami ding malalaga sa inyo na mga manok. Yun yung pangit kapag hindi tayo nagbakuna ng Coryza vaccine. And Lasota plus IB, para po yun sa mga peste or ratay. No? Yun nakakaubos ng manok. So, Lasota plus IB lang yung sagot. Kita nyo kung gaano kaganda yung mga manok natin. Ito, updated yung bakuna nito and chinecheck po namin yung katawan nila kung okay ba. So, hindi na namin sila tinitimbang, no? Kasi nga, napagod din, ang dami nito, no? Yan. Chinecheck lang namin yung katawan nila habang nagbabakuna. Kapag pasado, okay siya, no? Qualified siya para sa magiging breeder. Yan. Yung mga kalbo naman sa katawan, sa likod nila, dulot po yan ng kuko ng manok natin, no? Yan. So, itong mga manok natin, nilalamig. Minsan sinisipon, paminsan lang talaga. Kita nyo? Yan. Alam nyo naman kapag nakapunta kayo sa manukan na sinisipon yung mga manok, kapag medyo may amoy, no? Mabaho. Yan. Mabaho talaga. Mabaho yung ilong kapag chinek nyo. Ito, chinecheck din namin habang nagbabakuna, wala po yung mga amoy, no? Wala pong amoy yung kanyang ilong. Ganito din po yung setup ng kulungan natin. Hindi siya fully closed, no? Kasi nga sabi ko sa inyo, hindi kami binabagyo talaga dito. No, kung may bagyo man, umuulan lang. Yan, malakas pero hindi nababasa yung mga manok natin kasi nga may mga kahoy din, no? At hindi talaga pumapasok dito yung bagyo sa lugar namin, no? Ilang taon ako dito nakatira. Talagang napaka-safe para sa manukan natin, no? Safe sa bagyo itong lugar namin. Yan. Nililindol pero hindi binabagyo. Yan. Umuulan ng malalakas pero hindi binabagyo, hindi din binabaha. Ganyan po kaganda itong lugar na tinitirahan ko. Yan. So, balik tayo sa topic natin. Open, no? Kapag halimbawa, same lang tayo ng manukan, same lang ng klima, mas maganda open. No? Bakit nga ba open? Para maka-adapt sila sa environment. Kapag close po kasi, para lang po yun, para sa akin, no? Para lang po yun sa mga binabagyong lugar, sa mga sisiw,
Yan. Para sa mga ganito, dapat masanay sila sa klima. Yan. Ang ulan, kapag nabasa yung manok natin, malaki yung chance na magka-delay sa pag-iitlog, no? Yung ating mga alagang manok. So, natural po yan sa manok na kapag nabasa ng ulan, nalamigan, no, nahamugan, sila po ay di-delay yung kanilang pangingitlog. Pwede mangingitlog pa rin sila dahil nga napaka-healthy po ng mga manok natin. Yan, no? So, based lang naman yan sa mga experience ko. Yan, importante lamang alam nila kung saan hahapon. Yan. Kapag mga batang mga manok po, mga bagong range, hindi po yan sila sanay humapon. No? So, kailangan nyo silang i-guide na hihapon sila sa pahapunan. Kasi nga kapag hinayaan nyo po yan, dito matutulog, no? Posible po na sila ay magkasakit. Lalong-lalo na galing sila sa mga growers nyo or sa mga brooders nyo, nilagay nyo sila sa range, posible magkasakit sila. Kasi nga, iba na yung environment dito sa labas. Yan, mas malamig na siya. And yung magiging shield ng manok natin, yung kanilang balahibo, no? Resistensya. So, sa mga vitamins, yes po, nagba-vitamins kami dito. Gamit namin ProGen-Z, Breeder ADE. Yun po yung mga ginagamit kong vitamins. Kung ano yung mga available na vitamins sa lugar ninyo, yan. Kahit anong vitamins lang. Basta ako, ProGen-Z and Breeder ADE yung gamit natin. Yan. Nakakatulong kasi sila pampasimilya, pampaganda ng itlog sa Breeder ADE. ProGen-Z naman, pampaganda ng balahibo, pampaganda ng resistensya against sa mga diseases. Ganun po yun. So, ganito lang kasimple, no? Itong setup na ito, unang ano lang to, pang pobre style lang talaga. Yan. Kung may budget kayo, mas magandang manukan, depende yan sa inyo. No? Ito lang yung inabot ng budget natin dati. Yan, pinagpatuloy natin. Hanggang sa ngayon, ganito pa rin yung setup. Kasi nga, ito yung nakasanay ng mga manok natin. Ito yung practices natin. And gusto ko rin mapakita sa inyo kung gaano kaganda ang resistensya ng mga alaga natin. No? Yan. Wala naman kayo nakita dito na namamasa-masa yung mata. Na wala naman, di ba? Yan. Wala namang payat ang katawan. Yan. Alam nyo kapag manipis yung katawan ng manok, no? Kitang-kita talaga yung petso. Yan. Hindi ganito yung itsura. Yan. Ito kahit nabasa. Walang sipon yan. No? Ganda. Ito, pagdating nito, vintage to. Ito yung nagpa-upgrade dito sa Rhode Island Red natin. Pagdating dito, yan, nagkasipon talaga siya. Naging malala yung sipon niya. Binalag ko to, no? Para nagka-fall cholera ata. Kasi nga naglalaway-laway. Grabe yung masa sa mata. Hindi niya na ma-open yung dalawang mata niya. Yan. Hanggang, yun, pinagaling natin ng 1 week lang. Gamit yung mga techniques natin. Kaya, ayun, no? Okay na. Sobrang dali lang mag-alaga ng manok. Basta't responsable lang tayo, no? Sa patubig, sa pakain. Yun yung mga sikreto. Kapag nasunod po yan ninyo, wala, no? Walang problema. Success talaga, no? Yung problema na lang pag-market. Pag-market nito, pagandahin nyo yung manok nyo, pagandahin nyo yung manukan nyo, i-post sa social media, ganun po mag-market. Yan. Kasi nga, kapag hindi maganda yung manok nyo, malakas sa social media, pero hindi maganda yung manok nyo, wala din, no? Useless. Useless din yung maganda yung manukan ninyo, pero hindi nyo pinopost sa social media, yan, mahina din. So, dapat pantay, social media, and paganda sa manukan, magandang quality, magandang breeding.